Humingi ng tulong sa resibo ang isang tiyuhin para maisalba ang pamangkin niyang di umano'y nakararanas ng verbal at emotional abuse mula sa kanyang amain. Bukod dito, nagdudulot din daw ng panganib sa mental health ng binatilyo ang bangayan daw ng kanyang amain at OFW na ina. Sa ganitong pagkakataon, sino ang nararapat na mag-alaga sa kanya? Sa closed-circuit television o CCTV na ito, makikitang tahimik na nakaupo at nanonood ng TV ang isang lalaki kasama ang isang batang lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Biñan, Laguna. Pero ilang saglit pa, pumasok sa loob ng kwarto ang lalaki at nang lumabas, bigla na lang inambahan ng sipa ang batang lalaki. Ang isa pang binatilyong itatago namin sa pangalang Andre na naghahanda ng pagkain, tila patay mali siya lang sa nangyayari. Ang video na ito, isa lang sa mga resibong idinulog ng mag-inang itinago namin sa pangalang sina Arnold at Glenda, hindi nila tunay na pangalan. Pinagmasdan ko po, sabi ko wala namang ginagawa yung maliit na bata. Tapos paglabas ng stepfather nila, akma siyang parang tatadyakan ganyan yung bata na wala namang ginagawa. So doon pa lang po, sabi ko, pati pamangkin ko may trauma na po. Kwento ni Glenda, malapit ang loob niya sa apong si Andre. Pero nang maghiwalay ang kanyang anak na lalaki at ang kinakasamang babae, inilayo na raw ng nanay si Andre sa kanila noong 2015. Siya po ay inalagaan ko mula 3 years old hanggang 7 years old. Noong ng 2015, yung April 7, kinuha yung bata. Hindi kami pwede lumapit kahit saan. Dahil wala pa sa gustong edad ang binatilyo at hindi kasal ang kanyang mga magulang, nasa poder dapat ng kanyang ina na si Aiza, hindi niya tunay na pangalan si Andre. Hirap daw silang mapapayag ang nanay ni Andre tuwing magpapaalam sila na makasama ang binatilyo. Pagka yung halimbawa ihahatid na namin, nagkakasakit. Sabi, masakit ang ulo ko. Sabi ko, bakit? Nalulungkot ka na naman, ihahatid ka namin. Mama, pwede bang wag mo na kaming ihatid? Wag mo na akong ihatid. Hanggang nitong 2022, nagkaroon ng bagong kinakasama si Aiza na itinago namin sa pangalang Mark. Mula noon, nabalot na raw ng takot si Andre dahil sa dalas magalit ng kanyang amain. Itong last na umuwi siya, kumakain ako, sabi niya, Tatay, may recording ako. Akma po siya magpapakamatay habang may hawak po siyang kutsilyo, nakatutok daw sa sarili ng lalaki. Kinakabahan po ako kasi parang hindi lang po siya yung gusto yung saksakan po, parang kami rin. Parang tatakot po ako na nanginginig po ako doon. Nito lamang July 2024, lumipad patungong Turkey si Aiza para magtrabaho bilang waitress. Naiwan si Andre sa bahay kasama ang kanyang amain. Dahil sa matinding pag-aalala, humingi na ng tulong si Andre sa ina at kapatid ng kanyang ama na isa ring OFW para kunin na siya sa Biñan, Laguna. August 8, 2024, kasama ang resibo, dumulog ang lola at tiyo ni Andre sa Violence Against Women and Their Children o Barangay Vauci Desk sa Biñan, Laguna. May recording siyang binigay sa amin. Dapat daw po ito may video kaso pinabura ng nanay. Kumuha ng kutsilyo, itinutok sa sarili niya habang nagmumura. Ang sa akin, ma'am, bilang tito, lahat sila tinuring kong anak. Never sila nakarinig sa amin ng ganon. Kahit sa mga magulang ko, wala. Ang masakit sa akin, yung pagkakamura niya. Ako na lang po pupunta doon sa bahay, tapos tanod namin, invite namin, kung makakausap natin. Matapos ang pagdulog ng mag-ina, pumunta ang Barangay Vauci sa bahay kung saan nakatira si Andre at kanyang amain. Ilang saglit pa, nagpaunlak ang amain na magtungo sa barangay kasama si Andre. Pagdating sa barangay, si Andre hindi makausap ng maayos at tila nanginginig pa ang mga kamay. Ito na ang hinihingi mo sa Hinihingi mo sa akin. Dali ko po. Yan kasi hinihingi mo kay tatay. Opo nga, tabi ka kayo po. Hanggang napaiyak na lang ang binatilyo sa takot na nararamdaman sa kanyang amain dahil sa pangyayari. Nagpa siya ang opisyal ng barangay na ihiwalay muna si Andre habang nag-uusap ang kanyang lola at amain nito. Habang nasa kabilang kwarto ang binatilyo, kinausap ni Glenda ang amain tungkol sa pagkuha kay Andre. Hindi yung gusto niyo mangyari, ma'am. Bakit hindi? Upo muna kayo, kuya. O, di ko tuloy po. Anak ko yan eh. Anak ko yan. Ano ka ba niya? Tawagan niyo po muna yung mami niya. Oo. Dahil sa ipinakitang video ni Glenda at Arnold sa hindi maikakailang pagkatuliro ng binatilyo,
Nagdesisyon ang mga VAUSI officer ng barangay na pansamantala munang ipagkatiwala ang bata sa puder ng kanyang lola. Kasi nakita ko yung bata na paglabas sa amin, tinatanong ko pa lang kung anong nangyari, nanginginig na siya. So it means may nangyayaring hindi dun sa bata. Kung walang ganon, walang makakarating na sumbong at walang makakarating na ganito dito sa atin. Tinawagan na rin ng mga social worker ang nanay ni Anjay na nasa ibang bansa para ipaalam ang pasya ng barangay. Pero si nanay, tila kinakampihan ang kinakasama. Hindi ho, syempre lahat naman po ng tao gano'n, hindi ko pa nagagalit. Ba't hindi yun na po ano yun na tinuturing din po siyang anak? Hindi po kasi, Pinaasikaso din naman po siya. ma'am, hindi po kasi ganon eh. Kasi po yung bata may karapatan niya bilang bata, ha? Yung pong Sige, ganito na lang po. ma'am, excuse me, ma'am, ha? Yung pagmumura po ng boyfriend nyo or ng kinakasama nyo or ng partner nyo ay hindi dapat, ha? Kasi po yan ay emotional abuse po yun. Nag-usap din ang mag-inang sina Aiza at Anjay tungkol sa desisyon ng binatilyo na tumira kasama ang kanyang lola Glenda at Tito Arnold. Respeto naman anak. Tapos ngayon magsusumpong ka dyan. Ano ba ginagawa mo? Ngayon ka magsasabi ngayon kung kailan nasa malayo ako. Kala mo hindi ako makakauwi agad-agad. Kaya hindi kita pinipigil. Ayoko nang malayo pa. Hindi mo ba alam yun? Sa pangintulot ng barangay VAUSI officers ng Binyan, Laguna, naayuwi rin sa wakas ni Glenda at Arnold ang binatilyo. 5 araw matapos ang pagkaharap sa barangay, August 13, 2024 sa gabay ng social worker ng FAMI Laguna, muli naming kinamusta ang kalagayan ni Andre. Kamusta ka na ngayon? Okay naman po, may kalaro po ako. Tapos nagagawa ko po yung mga gusto kong gawin sa school. At mag-join sa organizations, mag-play ng sports po na hindi ko pa nagagawa doon. Hindi rin po nakakakulong sa bahay kasi pwede rin po kami lumabas. Which is di ko po nagagawa po sa kay mami. Magpapasalamat po ako sa GMA, sa lola at tatay ko po na tinulungan po ako makabalik po dito sa kaila daddy po. Dahil sa mga naranasang emotional at verbal abuse di umano ni Andre, inilapit din ng resibo ang binatilyo sa City Social and Welfare Development Office o CSWDO ng FAMI Laguna para matulungan maghilom. Anong gabay at tulong po ang inyong may bibigay dito sa bata para makuha niya ang buhay na he deserves? Unang-una po namin gagawin ay magkaroon po siya ng psychological test para po malaman namin kung ano po yung naging epekto po ng pag-aabuso nila ng kanyang stepfather. Habang patuloy pa rin ang paghahanap ng clinic ng CSWDO ng FAMI Laguna para sa gagawing psychological evaluation ng binatilyo, sasailalim muna si Anjay sa counseling at home visitation na gagawin ng mga social worker ng FAMI Laguna. Ang aming pong opisina ay mag-home visitation po sa kanya at magkakaroon din po siya ng counseling. August 13, 2024, nakapanayam ng resibo sa telepono ang nanay ni Anjay upang kunin ang kanyang panig. Ano masasabi ninyo na ang bata po, yung inyong anak ay sabihin na nating inalis po mula ko sa inyong poder at nasa kabilang partido po ngayon? Wala naman po akong magagawa kasi nakuha na nga po nila. Ano po ang reaksyon ninyo at na-involve po yung partner nyo ngayon tungkol dito sa di umano pang-aabuso ho na ginagawa niya sa inyong anak? Hindi naman po kasi ganung sinasabing pang-aabuso eh. Kasi po pang-aabuso po talaga yan. Nabubugbog po kasi naaalagaan naman po yan eh. Napagpa-plan siya ng uniform, napag-aalahan ng baon. Siguro mainitin na po talaga ulo niya pero wala pa ako nakikita na inaabuso siya. Ngayong nasa pangangalaga na ni Glenda ang kanyang apo, pangako raw niya na mas aalagaan at mapoprotektahan niya ang binatilyo. Anak, alam na alam mo kung kagano ka namin kamahal ni Papa, ng mga pinsan mo. Gagawin natin lahat para ikaw ay mapapunta sa mabuti. Sinisiguro rin daw nila na wala nang maririnig na masasakit na salita ang binatilyo at ibibigay nila ang nararapat na kalinga at atensyon para sa kanilang apo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel